Hi, Sheng. Kakain ka na rin ba? Ay, hindi. Tapos na ako. Pabalik na nga ako ng office eh. Anyway, huwag ka masyadong magpapakabusog ha. May date pa tayo mamaya. Ha? Date? Oo! May date tayo mamaya Friday ngayon, di ba? Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga pala. Sorry. Akala ko kasi nagbibiro ka lang eh. Paano naman kasi? Ikaw yung nag-aayang mag-date tayo tapos treat mo pa. Talagang iisipin ko, joke lang yun. Hindi joke yun. Seryoso talaga ako. At seryoso ko na ititreat kita. So, sineseryoso mo talaga yung panliligaw mo sa akin? Oo. Kailan ba ako nagbiro sa'yo? Hello? Okay, fine. Pero ganito yung mangyayari. Ako magbabayad ng bill natin. Kasi nung huli, ikaw na yun ang libre. Kaya ako naman ngayon. Ano ka ba naman, Marlon? Saan ka nakakita na ang nanliligaw yung nililibre? Kaya huwag ka na maarte dyan, ha? Ako ang nagaya, ako ang nanliligaw, kaya ako ang manlilibre. Eh, okay? kasi... Okay. So, susunduin na lang kita mamaya, ah. Hintay mo lang ako dun, ha? See you later. Bye! Weird talaga ng babaeng yun. No, sabagay. Maganda rin na paminsan-minsan babae yung manligaw. Tama. So, bail out na tayo, ha? So, magabi na rin eh. Delikado para sa'yo ang bumiyahe ng ganitong oras. Teka, saan na ba yung mga waiter? Huwag wait. ka nang magtawag. Ayos na. Anong ayos na? Nabayaran ko na. Inihintay ko na nga lang yung sukli eh. Binayaran mo na? Paano? Nung nag-CR ka, tsaka ako kinuha yung bill. Alam ko naman kasi na ipagpipilitan mo ikaw yung magbayad. Kaya, ayun, inunahan na kita. Talagang ayaw mong ako yung magbayad, ha? Oo nga, ayoko talaga. Sheng, hindi porket mas may ipon ka sa akin at maliban sa trabaho, may mga sideline ka pa, ikaw na yung sasagot sa lahat. Saka, hindi talaga kita maintindihan eh. Ikaw yung babae. Di ba dapat ikaw yung nililigawan, nililibre, ginagastosan, di ba? Alam ko naman yun. Kailan, ayoko lang yung thought na porket lalaki, siya na dapat ang bahala sa lahat. Siya lang yung may karapatang manligaw, magbigay ng mga regalo, mag-aya sa mga date, manlibre. Bakit? Kayo lang ba may pera? Kayo lang ba may karapatang mag-effort? Kami rin namang mga babae ah. Kaya din namin yun. Gets ko naman yun, kaya... Kaso lang kasi, ang weird eh. Ano mo yun? Ayaw mo nun, kakaiba tayo. Pero seryoso, ang pinupunto ko lang dito, okay lang naman na minsan sa buhay, niligawan ka, diba? Tsaka hindi ko talaga maintindihan kung bakit yung salitang manliligaw automatic na lalaki lang yung gagawa nun. Kaso gano'n naman talaga nangyayari sa mundo, lalaki yung nanliligaw. Kasi doon naman namin napapatunayan na seryoso kami. Diba? Na mahal talaga namin yung babae. Ganun din man yung goal ko ah. Kaya kita nililigawan. Kasi mahal kita. Kasi gusto kong patunayan na deserving din ako sa pagmamahal mo. Pero kasi Sheng, tama na. Hayaan mo na lang ako, okay? Kung sa iba, nakakababa ng pagkababa itong ginagawa ko, so what? Wala akong pakialam. Basta ako, gagawin ko yung gusto ko. At ito yon, yung iparamdam sa'yo na seryoso ko. Na hindi lang ako basta-basta nantitrip lang. Oh, di ba, Popoy at Asmin? Kakaiba talaga si Sheng. Bilang isang lalaki, syempre may parte sa akin na medyo natutuwa. Aba, syempre, ang sarap din kaya sa pakiramdam na ikaw ang inililibre. Ikaw ang idinedate at higit sa lahat ay ikaw ang sinusuyo. Kaya lang minsan naisip ko, medyo nakakailang nga lang na babae pa ang nanliligaw sa akin. Feeling ko tuloy ay wala akong kakayahan na manligaw. Sa totoo lang, gusto ko rin naman si Sheng. Maganda, sexy, mabait, at yun nga, malambing at ma-effort talaga. Iilan na lang ba ang babaeng hindi palaasa sa mga lalaki pagdating sa ibang bagay, di ba? Para kasing kayang-kaya niya ang sarili niya at natutuwa ako sa parteng yun. Ibig sabihin, hindi siya magiging pabigat sa akin. May girlfriend na nga ako. Magaan pa ang buhay ko. Marlon, gising na. Marlon, uy! Gumising ka na dyan, bilisan mo. Bakit ba? Antok pa ako eh. Bumangon ka na dyan, nasa baba yung manliligaw mo. Ha? Ano? Ang sabi ko, nasa baba si Sheng. Nagluluto ng agahan, kaya gumising ka na dyan. Ano nagawa niya dito? Ewan ko, naglinis pa nga kanina eh. Ano? Naglinis? As in, naglinis ng bahay? Oo nga. Diyos ko naman, kuya. Ba't di mo pinigilan? Pinigilan ko naman eh. Nakipagagawan pa nga sa akin ng walis tamboy. Napakakulit. Kaya yun, hinayaan ko na lang.
Pagkatapos maglinis, ayun, nasa kusina, nagluluto ng agahan. Ginanong pa nga niya kung ano rin paborito mong agahan eh. Hindi ko na alam kung matutuwa pa ba ako o mahihiya sa ginagawa ni Sheng. Eh, ano ba kasing estado niyong dalawa? Sinagot mo na ba o nanliligaw pa rin? Sira, ilang beses ko na siyang pinagsasabihan na huwag niya na akong ligawan. Sus! Nambabasted ka pala ng babae ha. Ibang klase talagang kagapuhan mo eh, no? Malis ka na nga, nakasira ka lang na umaga eh. Sige na, bumaba ka na. Naghahain na si Sheng. Bilisan mo ha. Una. Good morning! Good morning. Akala ko hindi ka na babangon eh. Sa kwarto mo na lang sana kita dadalhan ng pagkain. Sige na, maupo ka na dyan. Si Kuya Jeric. Nagdala na lang ng pagkain sa kwarto niya. Doon na lang daw siya kakain. Baka raw makaistorbo sa atin. Loko-loko talaga yun. Nilutuan kita ng sinangag kasi sabi ni Kuya Jeric, paborito mo raw to. Ako na maglalagay ng kanin sa plato mo, ha? Ayan. Tapos, ito naman ang pritong itlog. At syempre, may... Ayan, bacon. Salamat. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong tanungin. Nagkakape ka ba? Oo. Good. Buti na lang nag-init na ako ng tubig. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng pangkape mo. Okay. Ito na. Ang mainit na tubig. O, ikaw na magtimpla ng kape mo ha. Kasi hindi ako nagkakape. Sige, ilagay mo na lang dyan. Kumain ka na ba? Oo nga pala. So sobrang busy ko, nakalimutan ko, hindi pa pala ako kumakain. Nga pala, habang naghuhugas pala ako ng pinggan, ihanda mo na yung mga labahan mo para malabahan ko na. Teka, lalaban mo yung mga damit ko? Oo. Halos isang linggo wala si tita, diba? Kaya for sure, gabundok na yung mga labahan mo. Since nandito na ako, hindi ako nalang gagawa. Sheng, alam mo, hindi mo naman to kailangan gawin eh. Nasabi kasi sa akin ni Kuya kanina na naglinis ka raw ng bahay habang tulog ako. Tapos ito, yung paglutuan ako ng agahan, tapos yung gusto mo pang gawin na paglalaba, sobra naman na yun. Ano naman ngayon? Simpleng bagay lang yun, Marlon. Tsaka sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Alam ko naman, pero okay lang sana kung may relasyon na tayo. Mag-asawa, yun, okay lang yun. Pero kasi yung sitwasyon natin, hindi pa naman kita girlfriend eh. Hindi pa, kasi hindi mo pa ako sinasagot. Yun ang problema. Ano ba to? Parte ba to ng panliligaw mo? Tawag dito, pagsisilbi. Sheng, ako dapat ang gumagawa nito, hindi ikaw. Ako dapat yung nagsisilbi sa'yo. Ako dapat yung nag-aasikaso sa'yo. In short, ako dapat yung nanliligaw kasi ako naman yung lalaki. Ang bagal-bagal mo kasi, kaya ako na nanligaw. Kung hihintayin pa kita, baka nagsidatingan ng mga alien sa mundo, ganito pa rin tayo. Hindi, biro lang. Ano na ba kasi ako sa'yo? Mahal mo na ba ako? Tingnan mo na. Tinatawanan mo lang ako. Kasi Marlon, kung mahal mo na ako, sabihin mo na lang. Para hindi na tayo maging ganito. Kung gusto mo na maging girlfriend ako, di tara na. Tayo na. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pinapahirapan mo lang tayong dalawa eh. Popoy at Asmin, hindi nagtagal ay sinagot ko na rin naman si Sheng. At kahit pa naging kaming dalawa na, ay itinuloy pa rin niya ang pagiging mas ma-effort sa aming dalawa. Sa mga date namin, hindi niya ako pinaglalabas ng pera. As in, siya ang lahat may sagot. Kahit pa nga nagpupumilit akong magbigay at maglabas ng pera ay hindi niya tinatanggap. Halos madalas din siyang magbigay sa akin ng kung ano-ano tulad ng mga bag, ng t-shirt, wallet at mga paborito kong pagkain. Kapag monthsary naman namin, palaging hindi nawawala ng cards na may kasama pang isang pirasong bulaklak. Noong una nga natawa ko, pero sabi naman ni Sheng, hindi lang naman daw dapat babae ang nakatanggap ng mga bulaklak. Hindi naman daw yon kawawasan sa pagkalalaki ko, kaya hinayaan ko na lang siya. But deep inside, I want her to feel special. Gusto ko rin naman siyang i-date sa kahit saan na gusto niya. Regaluhan lalo na sa mga special occasions. Ang problema lang kasi talaga, Popoy at Asmin, ay ayaw ni Sheng. Naiilang daw siya. At minsan pa ay inuunahan niya akong gumawa ng effort sa relasyon namin. Pasok! Tol, pahiram naman ng polo mo. Nasa labahan lahat ng akin. Diyan sa cabinet, pumili ka na lang. Ayun, salamat. Pwede ito na lang? Gagamitin mo ba ito ngayon? Hindi, sige lang, hiramin mo lang. Ayun, salamat. Bagay ba, Tol? Hindi ba ako mukhang tanga dito? Medyo, pero ayos na yan. Teka, saan ka ba pupunta at pormang-porma ka ngayon? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Linggo?
Hoy, Valentine's Day ngayon. Ano ka ba naman? Date ko si Maricar. Nakalimutan ko ang bumili ng bulaklak eh. Baka sa daan na lang ako bibili. Ikaw ba, wala ba kayong date ni Sheng? Wala. Wala? Bakit? Hoy, ano ka ba? Baka mamaya magtampo niyan sa'yo si Sheng. Yun? Magtatampo dahil hindi ko dinedate? Hindi yun, kilala ko yun. Magtatampo lang yun kapag hindi ako pumayag na makipag-date sa kanya. Kahit na, hindi mo man lang ba naisip na paminsan-minsan, mas maganda rin kung isa-surprise mo yung girlfriend mo? Babae pa rin naman yun, hoy. Hindi ayaw nga nakakatanggap ng bulaklak nun eh. Sus, pakipot lang yun. Alam mo kasi ang mga babae, hindi porket yun ang sinabi nila. Yun na yun. Kailangan marunong kang makaintindi sa mga sinasabi nila. Kaya yung si Sheng, ayaw makatanggap ng bulaklak. Hindi yun. Siyempre, ayaw niyan sa kanya manggagaling. Di rin, tol? Ay, nako. Marlon, umayos-ayos ka nga. Kahit na si Sheng yung mas nag-e-effort sa inyong dalawa, huwag mong kakalimutan na ikaw pa rin yung lalaki. Magpaka-boyfriend ka nga. Nasaan ka na? Malapit ka na ba? Oo, eto na. Nasa tapat na ako ng bahay mo. Good, sige. Bye-bye. Sana siyang pakulo ngayon para ako naman na may ganap ngayong araw. Hi, hon! Masayang-masaya ka ngayon, ha? Of course. Ay, wait. Pikit ka muna. May ginawa ako para sa'yo. Ano naman yan? Secret. Dali na. Pikit na. Sige. Ayan, nakapikit na ako. Grado ka, ah. Sige, let's go. Sumunod ka lang sa akin, ha? Walang sisilip, ha? Po. Ayan, nandito na tayo. Okay na. Open your eyes. Ano to? Surprise! Romantic dinner for two. Valentine's Day kasi ngayon. Kaya ayan, naisip ako mag-set up ng ganito sa bahay. At kaya ba buong araw mo akong hindi kinausap? Yup. So ikaw lahat gumawa nito? Mula sa mga lobong nasa kisame, mga rose petals sa sahig, pati yung setup ng table, ikaw rin? At ako rin na nagluto ng pagkain. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Ano lang, medyo disappointed lang ako. Ha? Bakit? Hindi mo gusto yung pagkain? Hindi yun. Balak sana kasi kitang ayain kanina lumabas. Alam mo na, mag-date. Ito nga, may dala pa akong isang pirasong bulaklak para sa'yo. Kaso, wala, naunahan mo na naman ako eh. Okay lang yan, Han. Sa'yo, okay lang ba talaga to? Na ikaw parati yung gumagawa ng mga gimmick sa relasyon natin. Ikaw yung mas nag-e-effort. At literal na ikaw yung gumagastos, ha? Oo naman. Kasi gusto kong ako yung mag-aalaga sa'yo. Sa akin mo mas mararamdaman na special ka. Kaya kahit sinasabi ng iba na dapat hindi ko to ginagawa, nagkikibit-balikat lang ako. Para kasi sa akin, wala sa pagiging lalaki o babae para mag-effort sa relasyon, no? Pero ikaw ang mas nag-e-effort sa ating dalawa. Ikaw nga yung gumagawa ng lahat eh. Ayos lang, Han. Basta nakikita kong masaya ka, okay na ako. Yun lang naman ang pinaka-importante sa akin eh. Wala nang iba. Alam niyo minsan, Popoy at Asmin, napapatanong talaga ako sa sarili ko. Normal pa ba ang takbo ng relasyon namin ni Sheng? Dapat ba talagang hayaan ko na si Sheng ang mas maging ma-effort sa aming dalawa? Kasi ang mas madalas nating nakikita dito sa atin ay yung lalaki ang dapat na mas maging ma-effort sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa mga date. Na kami dapat ang nagbibigay ng bulaklak, nagreregalo at mas gumagastos o yung nanlilibre. Kaso sa amin ni Sheng ay parang ang lumalabas ay siya ang nagiging mas lalaki at ako naman ang nagiging babae sa relasyon. Oo, masarap sa feeling pero dumarating din naman ako sa puntong parang mali na yata. Parang hindi na yata niya ako hinahayaang maging lalaki sa relasyon naming dalawa. Dear MOR. Libre. Dear MOR. Popoy at Asmin, nagpatuloy ang relasyon namin ni Sheng at umabot pa ng halos 3 taon. Pagkatapos ng 3rd anniversary namin ay nagdesisyon kaming magsama na. Tamang-tama at parehas na kaming may ipon ng mga panahon na yon. Nag-rent kami ng isang maliit at simpleng bahay. Kami na rin ang nag-ayos ng mga gamit sa loob. Maayos naman ang pagsasama namin. Kaya lang, heto na naman ang problema. Hindi ba dapat kapag ganito na ang sitwasyon na nagsasama na kang ang dalawang tao ay hati sa lahat? Mula sa mga bills hanggang sa renta ng bahay, sa amin ni Sheng ay hindi.
Siya na naman ang kumuha ng lahat ng responsibilidad. Siya ang mas naglalabas ng pera at nagbabudget. Buti nga yung pagkain ay pumayag siyang ako na ang bahala dahil kung hindi, ay masakit man na sabihin pero lalabas na palamunin lang ako ng girlfriend ko. Ang sarap talaga dito, no? Balik tayo dito tapos libre mo naman. Ako na hintaya ngayon eh. Kapag nagkapera na ako, ibig sabihin nun, hindi mangyayari yun. Ano hindi mangyayari? Hoy, libre mo naman yung kapatid mo. Parati na lang ako eh. Alam mo naman na may mga pinagkakagastusan din ako, di ba? Saka ikaw nga, Marlon, no? Matuto kang magtipid. Wala ka bang binabayaran sa inyo ni Sheng? Kapag nag-aabot ako ng pera pambayad sa kuryente o kahit para sa upa, hindi niya naman tinatanggap. Ipambili ko na lang daw ng pagkain namin. Ha? Bakit parang baliktad naman yata? Di ba ikaw dapat yung mas malaking bigay sa bahay kasi ikaw yung lalaki? Kahit man lang hati kayo. Iwan ko sa kanya. Bakit ba kasi pinapaalam mo pa sa kanya? Bakit hindi mo na lang kunin yung bill tas ikaw na lang mismo yung magbayad? Ang problema nga kasi, parati niya akong inuunahan. Kapag hahanapin ko na yung bill namin, tsaka niya sasabihin na bayad na. Pati sa upa, okay na raw. Minsan pa nga, uuwi na lang ako sa bahay na may grocery na Mas malaki ba yung kinikita ni Sheng kaysa sa'yo para gawin niya yan? Na lahat ng gasto sa kanya nang gagaling? Hindi naman, parehas lang kami. Ang nilamang lang niya, may sideline pa siya. Nagbebenta siya ng mga pabango, bag, kaya may extra income siya. Alam mo kahit na mali pa rin Ano na lang sasabihin ng mga magulang niya sa'yo, di ba? Alam ko naman yun. Paulit-ulit kong ini-explain sa kanya kaso parati niyang sinasabi na ayos lang. Kaya minsan, nahayaan ko na lang kasi ako yung napapagod kakasalita sa kanya. Weird talaga ng girlfriend mo Minsan hindi na rin tama Kaya mo siya. Marirealize din niyang hindi tama yung ginagawa niya. Hi, Han! Uy, Han! Kamusta yung date niyo magkapatid? Ayos lang naman. Sarap nga ng pinainan namin. Ito nga pala. Pinag-take out kita. Iinitin na lang. Thanks, Han. Tama, hindi pa ako nakakain ng hapunan. Busy kasi ako dito sa pagbabudget Bakit ko lang ba? Hindi naman. Inaayos ko lang para kapag nagbayad ako bukas, walang kulang at wala ding sa... Sandali, kukunin ako sa bag ko. Ito. Para saan tong perang binigay mo? Para sa mga gastusin dito sa bahay. Wag na, Han. Ayos na. Ayun na nga, nakahati na. Kaya, sige na, sa'yo na to. Itabi mo na lang yan. Ipalit mo yung mga perang nandyan sa perang binigay ko sa'yo. Hindi na talaga kailangan, ha? Sige na, kunin mo na to. Sige na. Kahit ngayong buwan lang, hayaan mo naman ako yung magbayad sa mga gastusin dito sa bahay. Parati na lang kasi ikaw ayos lang naman kasi. Napag-usapan na natin to, diba? Pero ikaw lang yung nagdesisyon. Hindi mo nga ako hinayaang magsalita Pag-aawayan pa ba natin to, Han? Kilala mo ako. Hanggat kaya ko, ako ang bahala. Magsasabi naman ako sa'yo kung hindi ko na kaya pero sa ngayon, ako muna, ha? Ano bang meron kung ako magpo-provide sa buhay natin? Kung sa pera ko manggagaling ang mga pambayad natin dito sa bahay. Hindi naman kabawasan yun sa relasyon natin, di ba? Han, please. Huwag na natin tong gawing issue, okay? Pagod ako sa trabaho. May ginagawa pa ako ngayon. Wala akong oras na pag-usapan kung sino ba ang mas dapat, kung ano ang mas tama. Okay? Alam mo, Sheng, ikaw lang ang nagpapastress sa sarili mo Kung hinahayaan mo lang akong tulungan ka, edi sana hindi ka nahihirapan ng ganyan. Kaya ko nga kasi. Oo, kaya mo kung sa kaya mo, pero hayaan mo nga kasi akong tumulong. Tayong dalawa ang nandito sa bahay. Ibig sabihin, tayong dalawa ang gumastos. At mas lalong ibig sabihin na dapat maghati tayo sa lahat ng bagay. Marlon, please. Tama na, okay? Sumasakit na talaga yung ulo ko Kailangan ko itong tapusin para makapagpahinga na ako. Pwedeng sa susunod na lang natin pag-usapan? Bahala ka na nga dyan. Kung yan ang gusto mo, fine. Tutulog na ako. Han! Uy! Popoy at Asmin Sabi nga ni Kuya, hindi porket hindi hinihingi ng babae, hindi na ibibigay. Hindi na gagawin. Kasi mas kinikilig kayo doon sa mga hindi nyo inaasahan na gagawin namin. Ito. Regalo ko yan para sa'yo. Wait. Ito yung kwintas na binabalik-balikan ko Binili mo? Oo. Gusto mo to, di ba? Kaya binili ko to para sa'yo kasi alam ko magugustuhan mo. Han, hindi mo naman... Tama na. Nabili ko na. Wala ka na magagawa doon. Halika na. Halika, isusuot ko sa'yo. Yan. Diba? Bagay na bagay. Thank you, Han. First time to, At hindi magiging huli. Okay lang naman na ipakita mo sa akin na kailangan mo ko.
Yun nga yung gusto ko eh. Kasi tulad mo, gusto rin kita alagaan. Gusto ko ibigay sa'yo ang buhay na dapat maranasan mo kasi mahal kita. At gagawin ko ang lahat, mapatunayan lang yun sa'yo. Sorry, Han, ha? Sorry kung sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, sa sobrang kagustuhan kong ipakita sa'yo na mahal kita, hindi ko napapansin na natatapakan ko na pala yung ego mo. Nararamdaman mo na pala parang wala kang kwenta sa relasyon natin. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi totoo yun, Minahal kita kasi special ka. Yaman na yan, Han. Ang mahalaga, okay na tayo. Ang importante, may natutunan tayo. Ha? Basta magmula ngayon, dapat give and take. Okay? Okay. Popoy at Asmin sa ngayon ay nagbabalak na kaming magpakasal ni Sheng. And take note, parehas naming pinag-iipunan ang lahat. Mula sa wedding preparation hanggang sa pagbubuo ng sarili naming pamilya. Narealize ko na sa una lang pala talaga masaya na ang babae ang mas gumagawa ng effort. Pero kung totoong lalaki ka, darating ka rin sa puntong masasabi mong mali. Pinaramdam ko kay Sheng na siya pa rin ang babae. Hindi para iparealize sa kanya na dapat ay maging under siya sa akin, kundi para iparamdam sa kanya na special siya sa buhay ko. Na ang babae ay inaalagaan, ine-effortan at minamahal at hindi inaabuso. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Maraming salamat Popoy at Asmin at sa lahat ng mga bumubuo ng Dear MOR. More power and blessings pa sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Marlon. #Dear MOR Libre. Buti naman nagkabigayan itong letter sender natin na si Marlon at ang kanyang mapapangasawa na si Sheng. Yeah! Yeah! Woo! Yeah! Charing keme. Yeah. Kanina, buti pa sila. Kaya nga, actually yun nga. Actually yun talaga. Buti pa sila, may happy ending. Ikaw, wala pa nasimulan. Wala pa nasimulan, ending na agad. Charing keme. Kahit Napaka mo Ano ang gali mo? Kaya ayoko talaga nagsasabi sa'yo ng mga chikadis Ginagawit mo talaga pambasag sa akin. Napaka-animal mo Anyway. Kahit ending na lang, kahit hindi happy. Wala pa nga nasimulan Nawala na yung sasabihin ko. Nawala na ako sa wish. Yan, hindi, pero natutuwa ako dito sa ganitong klase ng storya, no? Pero ang natutunan ko talaga sa kahit anong klase ng relasyon talaga, Asmin, kapag ka sinubukan mo na magpaka-sweet at iparamdam yung pagmamahal mo by taking away yung sense of responsibility doon sa kapartner mo. Kumbaga, kinukuha mo lahat ng responsibilidad para iparamdam sa kanya na hindi, kaya ko yan, kaya ko tayo. Alam nyo, nakakatamad, nakakatanga, at nakakawalang gana yan bilang isang partner din. Hindi yan nakaka-cute. Yes, sa una, sabihin, oy, ang sipag naman. Ang sipag ng girlfriend ko. Ang sipag naman ng boyfriend ko. O kaya mahal na mahal talaga ako, ayaw niya ako nahihirapan. But at the end of the day, o kaya sa mga susunod na mga panahon, parang ang mararamdaman na ng partner mo kapag ka ginagawa mo na ang lahat para sa kanya, ay nagiging inutil. 'Di ba? Yung wala na siyang silbi para sa relationship ninyo. Ano pang gagawin ko? Yun nga, parang andito na lang ako bilang wala na lang display. May boyfriend ka, may girlfriend ka, parang gano'n na lang. Wala nang gagawin Correct. Kaya yun nasasabi kong nakakatanga na, nakakatamad at boring na talaga yun. At matatanong na nga nung kapartner mo sa sarili niya, para saan pa na nandito ako sa relationship? Anong role ko rito? Kung lahat naman ay gagawin mo na. Ako naman ang masasabi ko dito, sa isang relationship, meron tayong tinatawag kasi na role-playing. Diba? At the same time... Ganda yan. Oo, diba? Pero at the same time, meron tinatawag na role-sharing. Yes. Diba? Kumbaga, ang dalawa, it takes two to tango. At for a relationship to work, you two should go hand in hand. You two should work hand in hand. Walang, kumbaga kung magsasagwan kayo, dapat sabay kayo at isang direksyon. Isang direksyon. Correct. At saka isa pang natutunan ko sa storyang to, Popoy, na parang sa isang relationship, matututo ka talagang kainin ng pride mo
kung mahal mo talaga ang isang tao. 'Di ba? Dadating din naman talaga kasi sa punto na meron at merong isa talagang makikita ka na mas umi-effort, meron at merong makikita ka na isa na mas laid back, pero kapag mahal mo kasi yung isang tao, hindi na magiging issue yan eh. Mhm. 'Di ba? At yun nga, kung mahal mo isang tao, kakainin mo talaga yung pride mo. Pero tama, I would have to agree with what you said, Popoy, na sa mga kababaihan, hayaan natin, may mga kanya-kanyang role tayo sa isang relationship. Wag niyong kubrahin, kumbaga, wag niyong bakawin. 'Di ba? Oo, wag niyong bakawin yung Binabuhayan niyo. Oo nga, wag niyong bakawin yung dapat ginagawa ng jowa ninyo. 'Di ba? Kumbaga, hayaan niyo silang dumiskarte. Ngayon, kung Yes. feeling niyo hindi nila nagagawa nila yung part nila, wag niyo naman basta kumbaga wag kayong basta mag-bypass, 'di ba? Kausapin ninyo. Diba? Kumbaga dyan nga dapat pumapasok yung dapat transparent kayo sa isa't isa, you have an open communication para sa mga ganyang bagay, yung mga shortcomings ng isa't isa, napag-uusapan ninyo. Yeah, Hindi yung porque may shortcoming siya, ikaw ang magte-take agad-agad. Yes. Kasi may mga bagay na, like sa mga lalaki, may mga bagay na, alam niya kakulangan niya, pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ang magdala. Yeah, Diba? hindi Kaya ko ibig sabihin dalito, na just give kakulangan me niya, time. hindi niya kaya. Correct. Meron lang meron yung mga slow Meron Yo, yung mga totoo slow yan. learner, Totoo meron yan. yung mga talaga mabagal lang silang mag-cope sa Correct. mga bagay-bagay. At saka, speaking of which, yung mga mabagal na lalaki, Mhm. di ba? Wag niyo akuin yung responsibilidad nila. Okay lang na i-push niyo sila. Yes. Itulak niyo, pero wag niyong bitbitin, wag niyong akuin yung mga hindi naman dapat yung inaako. Mm-mm. Just for the relationship to work or para masabi na Na mahal mahal niyo nyo. yung isang tao, mahal niyo yung lalaki or mahal niyo yung partner ninyo. Yan. Tsaka mag-iingat din po kayo sa pagkuha ng mga responsibilidad sa inyong partner. Kasi yung iba nga na-offend dahil dyan. Yung iba bumababa ang tingin sa sarili nila ng dahil dyan. At yung iba ay nababastos ng dahil dyan. Ayan, sa mga simpleng gastusin sa bahay. Diba? Ay, sa akin, hindi ka magproblema. Sige, akuin mo lahat kung gusto mo. Yes, baka yung iba sabihin nila, pera yan, mas marami ka na save, mas marami kang ano. Pero alam nyo, yun nga yung sinasabi ko, it all boils down to sense of responsibility sa isang relationship. Wala nang masigit pa na ikaw ay meron ding nagagawa na magandang bagay para sa relationship ninyo. Be it sa financial aspect, ayan, sa iba pang mga aspeto ng relationship ninyo, no? Basta meron kang contribution, masarap yan. Parang sa trabaho, kapag ka ikaw ay pumapasok, di ba meron tayong mga job designation? Di ba? Yun yung mga tinatrabaho natin. Pero kapag ka ikaw ay hinire ng isang opisina na wala ka namang ginagawa maghapon, boring. Yes, pinapasweldo ka, pero para saan? Anong ginagawa mo? Nakatunga nga, binabayaran ka, At saka, hindi ka rin gaganahan. correct. Ganon din sa loob ng isang relationship. Saka one point isa pang punto doon sa sinabi ni Sheng kanina. Bakit ba niya ginagawa yan? Lahat ng ganyang pagpapakita ng pagmamahal kay Marlon. Diba sabi niya, kasi gusto kong ibigay to lahat-lahat sa'yo because I want you to need me. Gusto ko na kailanganin mo ko. Ay. Alam niyo mga may it be sa mga babae or sa mga lalaki, no? Para kailanganin kayo ng partner nyo, it's not something that you teach them. It's not something na ituturo nyo sa kanila na kailanganin ka. Hayaan nyo silang kailanganin nila kayo ng kusa. Mhm. Diba? Kasi ang magiging labas niyan ganito Paano kapag hindi mo na binibigay yung mga dati mong nabibigay? Nako. So, hindi ka na kailangan. Yeah, patay. Diba? Hayaan nyo sila na kailanganin nila kayo ng kusa lang nila. Just the way you are. Yun nga. Hindi, yung effortless. Correct. Oo. Effortless. Totoo Yung yan. makita ka lang, kunyari na, Sapat na, diba? oo, yung presence lamang halimbawa ni Hasmin. Yan yung ganyan, sapat na para maging, masira ang araw. hindi, sapat na para maging masaya ako ngayong araw na to. Mhm. 'Di ba? Yung presence mo lamang o kaya naman yung yakap mo lamang ay sapat na para maibsan yung mga utang natin. 'Di ba? Sana nga, di ba? I don't need your money. Hindi, Correct. pero para dun sa mga yakap mo, kumaga lumalakas na ulit yung loob ko. Tama. Yung mga haplos mo sa likod ko, parang
Ay, sige, kayang-kaya ko yan. Magagawa Just ko ng your paraan. mere presence. Yes. And yun. just the mere thought na alam ko mahal mo ko. Yun. Diba? Okay na sa akin yun. Meron nga nagsabi sa akin, hindi mo na kailangan patunayan na mahal mo ko. You don't need to do anything. Basta mahalin mo lang ako, sapat na. Okay na yun. Kaya nga natatawa ako dun sa iba. Sinasabi, umeffort ka naman Diba? sa relationship Araya. natin. Araya. Umeffort naman daw. Alam nyo, ang effort sa pagmamahal hindi inire-request yan. Totoo yan. It's not something you force someone to do. Yes, please. Wag, Totoo yan. wag Mali po. ko yan. Huwag wag. yung sasabihin yan. Yan, wag. It is yung effortless na ginagawa ng isang tao sa pagmamahal na dapat i-value ninyo. Tama. Yeah. It's the things you don't request na ginagawa nila. Yun yung vina-value talaga dapat. Yan. Hindi yung mga nire-request ninyo na gawin nila. Yan. 8 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat kina Yanyan at Tido. Sabi niya, hashtag Dear MOR Libre. Ito yung masasabi kong ganitong relasyon. Ang pinakamasayang maranasan at hinahangad ni Numan. Kaya Kuya Marlon at Ate Sheng, super happy ako sa relasyon ninyo, ha? Ate Sheng, saan ba nakatira ang isang tulad mo? Mapuntahan nga. Alexander Del Mundo, saludo ako sa iyo, Kuya Marlon and Ate Sheng. Sana kayo yung magpatunay na may forever talaga at sana ganyan lahat ng nagmamahalan sa ngayon, walang lokohan at walang iwanan. Ayan, sabi pa, thank you sa napakagandang story nyo. Magiging inspirasyon ko kayo. Sabi niya, Ralph Buen Suceso, grabe, napakaswerte ni Kuya Marlon. Sana lahat ay ganyan. Nakaka-inspire ang kwento ninyo. Grabe. Ayan. At, maraming salamat syempre sa mga nagsigapaganap for today. Ay, ito Pico. Si Marlon, ginampanan ni Alfred Alain Labatos. Ang gumanap na Sheng, si DJ Bea. At ang gumanap na tatay ni Sheng, ha, yung, akala tuloy, pineperahan lang, ginagatasan lang si Sheng, Ayan yung tatay, ginampanan ni Jag Kamat. At ang ating editor, walang iba kundi si DJ Joko Loco. At ang ating writer for today, Arlene Lim Shaco. And of course, binabati ko nga pala, ha. Magagamit na naman ako dito. Happy Mansari kay Ivy Manalansan. Ayan, Happy Mansari Ivy Manalansan. Sorry and I love you. Palagi mo lang tandaan na kahit nag-aaway tayo, mahal na mahal kita. Galing yan kay Romlin Bison. Ginamit niya na naman ako para mag-sorry sa mga jowa ninyo. Sinasabi ko sa inyo. Para patawarin Oo, Rachel, last mo na to. Pepekto sana talaga kita sa susunod, ha. Lahat na lang, ha. Yan, at syempre, happy birthday! Ayan, today kay Miss Jenny Ebacuado. Ayan, happy birthday, Jenny Ebacuado. May you have many more birthdays to come. At of course, happy birthday din sa kanyang bossing. Ayan, kay Daisy Anzures. Happy birthday once again. More birthdays and blessings to both of you. Daisy Anzures and Jenny Ebacuado. Ayan, mga napakagagandang mga babae. At kay Sir Ron, ayan, ng Alta de Tagaytay. Ayan, happy listening. Drive safely, Sir Ron. At yan hi daw sa'yo, DJ Popo. Ay, hello Sir Ron. Ayan, at syempre, si Sir Ron, ito, pagka ganito mga oras, medyo inaantok-antok daw yan. Pero sa ganda ng mga storya natin, kasi parang nanggigigil ang mga tao na pakinggan ng storya. Damang-dama kasi yung tapang ng mga letter senders natin. At sa huli, nalalasap na yung tamis ng kanilang pagmamahalan. Parang yung bagong kape lang yan ng Great Taste. Oo, yung Great Taste Muscovado. Ang tapang ng kape isinama sa sweet sarap ng Muscovado sugar. Ganyan dapat ang buhay, ha, mga kapamilya, kahit anong pait, napapasarap ng kakaibang tamis. At ang buhay na pinagsama ang tapang at ang tamis ay nagiging great. Kaya naman oras na para sa inyong, para makipag-cheers na kayo sa inyong mga kasama dyan, ha. Cheers to your great story then, Marlon. Ayan, at sige na, Great Taste Muscovado na kayo sa inyong mga kinalalagyan dyan, kinapepwestuhan na habang nakikinig sa MOR. Dear MOR, ni Atid Sad ngayon ng EO Executive Optical at ng
Dactarin Oral Gel. Nakasama nyo nga po DJP, DJ Popoy, that's my Guwapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Susunod programang playlist mo kasama si Eva Ronda. Dito lang yan sa MOR 101.9 My Only Radio for life. Pupulbos muna ako tsaka magsusuklay. Ano ba to? Sandali maputi. Ayan, okay na to. Maganda na ako ulit. Sigurado ko may love na sa akin si Edward. Ay, sandali lang po, andyan na! OJ Malin. Ay, ganda mo talaga. Good evening, ma'am. Good evening din. Bakit ba ang tagal mo buksan yung gate? Ay, kasi po nagwalis po kasi ako, ma'am, sa sala. Hindi ko rin po narinig kasi nagbo-music po ako, ma'am. Sorry po. Ganun ba? Hindi bale. Sa susunod ha, pakabilisan lang. Okay po, ma'am. Ma'am, ito na po yung susi. Salamat. Hello, Edward. Good evening. Good evening din. Hala, mukhang napagod ka yata. Gusto mo ng tubig? Kape o kaya juice? Ipagtitimpla kita. Nako, hindi na. Okay lang ako. Salamat. Sure ka? Iba ka nagugutom ka. Pagluluto kita, anong gusto mo? Sabihin mo lang sa akin kahit ano pa yung gagawin ko para sa'yo. Jemalyn! Ay, yes, ma'am! Bakit po? Yung totoo. Sino bang amo mo? Si Edward o ako? Kayo po. Ako naman pala aba. Hindi mo man lang ako tinatanong kung anong gusto ko mainom. Kung nagugutom ba ako. Buti pa to si Edward, tinanong mo. Nako ha, mukhang nakakalimutan mo na yata na ako nagpapasweldo sa'yo. Sorry po, ma'am. Nako, ma'am. Pagpasensya nyo na lang po si Gemma. Ay nako, ikaw Jemalyn ha. Mukhang may napapansin ako sa'yo eh. Trabaho muna ang unahin mo at hindi yung kung ano-ano ha. Opo, ma'am. Sige na. Magpapahinga na muna ako. Ay siya nga pala. Mamaya darating yung kapalit ni Manang ha. Ikaw na munang bahalang magpaliwanag sa kanya ng mga gagawin dito. Ituro mo na lang din yung kwarto nyo ha. Total matagal ka naman na dito sa amin at alam mo na kung ano yung mga dapat sabihin sa kanya. Okay po, ma'am. O sige. Edward? Yes, ma'am. Pakisundo na lang si Carla mamaya dun sa bahay ng classmate niya ha. Pagkatapos nun magpahinga ka na. Sige po, ma'am. O siya, bahala na kayo dyan. Okay Okay po. po. Edward? Oh, bakit? Alam ko, pagod ka sa pagdadrive eh. Gusto mo masahihin kita? Ayoko nga. Okay lang ako, no? Saka, bakit pa ganyang itsura mo? Bakit? Maganda ba? Sus, ikaw talaga. Sabi ko na nga ba, nagagandahan ka sa akin eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Bago mo sabihin na maganda ka, tingnan mo muna sa salamin niyang mukha mo. Mukha kang ispasol! Puting-puti ang pulbo mo. Sige na, bahala ka na dyan. Magpapahinga na muna ako. Hala, puti ba mukha ko? Nasobrahan ako sa pulbo. Hala na siya. Diyos ko, nakakahiya. Ano ba naman yan, Jemalyn? Napagtawanan ka tuloy ng crush mo. Ay, nakakainis naman. Sandali, andyan na! Diyos mio, sinabi na sandali eh! Hindi makapaghintay. Good day, ma'am! Anong kailangan ni mo? Ako nga pala yung bagong kasambahay na pinadala dito. Ay, ikaw pala yung bago kong makakasama? Ay, kasambahay din ako dito. Ay, pambihira naman, kasambahay ka rin pala rito eh. Ano ba naman yan? Akala ko uumagahin na ako dito sa tagal mong buksan yung pinto, te. Pasensya na ha, may ginagawa kasi ako. Tsaka sandali ka lang naman naghintay eh. Kahit na ano, ang bagal mo pa rin. Ay nga pala, si Ma'am Clarice yung boss natin, di ba? Oo. Mabuti naman na tama tong napuntahan ko. Nga pala. Sa akin ka kasi binili ni Ma'am Clarice 4 years na ako dito kila ma'am. Ako yung pinakamatagal na dito kaya ako yung laging umaasikaso sa mga bagong kasambahay. Oh, ano ngayon kung ikaw yung pinakamatagal dito? Gusto mo palakpakan kita? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Ay naku, wala akong pakialam. Papasukin mo nga ako. Kanina pa ako nakatayo dito. Ay, oo nga pala. Pasok ka. Ano nga pala pangalan mo? Kikay. Jemalyn nga pala. Jemalyn? Oo, bakit? May problema ka sa pangalan ko? Wala naman. Naalala ko lang yung aso namin. Jemalyn kasi yung pinangalan ng nanay ko doon. Ayos, kamukha mo nga eh. Sigurado, hindi ko na siya gaano mamimiss ngayon. Wow ha, grabe ka nang magsalita. Ay, ano ba? Joke lang yun oh. Peace! Nakambot sa imo. Mabuti pa, sumunod ka na sa akin. Doon muna tayo sa loob. Ipapaliwanag ko sa iyo yung mga house rules at regulations namin dito at para makausap ko na din si ma'am. Okay. Grabe naman itong babae. Ito kung makapag-joke. Kala mo naman close kami. Ay, naku. Popoy at Hasmin, dili ko talaga type ang ugali ng bago naming kasambahay na si Kikay. Paano ba naman? May pagkamataray at laging nagmamaganda. Akala mo naman kung sino. Hello, mas maganda naman ako sa kanya, no? Grabe, naiinis talaga ako. Nakaka-imbyerna ba? At alam niyo ba, simula nang dumating siya sa bahay,
Nagkandagulo-gulo na ang araw ko. Paano ba naman? Lagi na lang siyang nagpapasikat at nagpapabida sa amo ko. Nakakainis, pero syempre, hindi ako papatalo sa kanya, no? At walang makakaagaw sa trono ko bilang pinakamagaling na kasambahay. Yan, luto na. Bango. Sigurado ko magugustuhan to ni Ma'am. The best talaga tong menudo ko, parang ako. Ang bango nung niluto mo ah. Siyempre, ako nagluto eh. Sana hindi lang yan mabango, sana masarap din. Oo naman, no. Lagi kaya to nire-request sa akin ni Ma'am. Naku, baka hindi na ngayon. At bakit naman? Dahil mas magugustuhan niya yung kaldereta ko. Wow ha. Sorry ka na lang, pero wag ka masyadong umasa ha. Baka masaktan ka lang, Day. Pero okay lang yan. Damayan na lang kita kapag nasaktan ka. Ay, ang kapal din naman, te. Iba yung fighting spirit mo, no? Pero tingnan na lang natin. Mabuti pa nga, sakto padating na si Ma'am. Ay, hello Ma'am! Good morning! Good morning, Ma'am Ganda! Aba, aga makasipsip ng babaeng to ah. Good morning din sa inyo. Nga pala, nakaluto na ba kayo? Yung mga na-request kong ulam, naluto niyo ba? Ay, yes Ma'am! Tikman niyo po tong menudo ko, masarap. Aba, mukhang masarap nga. Patikim nga. Nako, Ma'am, ito munang tikman niyo yung kaldereta ko, mas masarap. Teka, titikman ko muna tong menudo ni Gemaline, ha? Sarap nga. Ang sarap mo pa rin talaga magluto. Walang pagbabago. Thank you, Ma'am. Ay, eto, Ma'am, oh. Tikman niyo po yung sakin. Sige na nga. Oh, anong lasa, Ma'am? Naku, hindi yata makapagsalita si Ma'am sa niluto mo. Hindi daw kasi masarap. Pwede ba? Manahimik ka nga dyan. Kikay? Yes, Ma'am. Hindi daw masarap. Siya, manahimik ka nga. Kikay, pwede bang pakikuha mo nga ako ng kanin? Ang sarap eh. Hindi na ako makapaghintay na iulam ulito. Talaga, Ma'am? Oo. Naku, thank you, Ma'am. At nagustuhan niyo naman yung niluto ko. Naku, syempre naman. Ang sarap kasi, oh. Ma'am, yung menudo, ikuha ko na din po ba kayo? Hindi na muna. Mamaya na lang siguro. Yung kaldereta na lang muna yung uulamin ko, ha? Mabuti pa, pakitawag na lang yung mga bata sa taas para makakain na rin sila. Saka matikman nila tong kaldereta ni Kikay. Okay, Ma'am. O, diba? Kumusta ka ngayon? Iwan ko sa'yo. Nakatsamba ka lang, mabawi ako bukas. Hello, Edward! Bakit? Kumain ka na ba? Tikman mo yung luto ko, masarap. Kumain na ako eh. Huh? Anong kinain mo? Oh, Edward, ito na yung juice pinagtimpla na kita. Naku, nag-abala ka pa. Salamat ha. Naku, wala yun. Basta para sa'yo. Gemaline, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dinalan ko ng juice si Edward. Alam mo ba na, nagustuhan rin niya yung luto ko? Ang dami nga niyang nakain. Oo. Ang sarap kasi magluto ni Kikay eh. Ganun ba? Ay naku, mas masarap yung menudo ko kung natikman mo. Di na bale. Next time. Sige. Ay naku, mukhang basa ka na ng pawis ito palang bimbo oh. Ay naku, wag mo na siyang bigyan ng bimbo, no? Pinigyan ko na siya kanina. Oo. Meron na. Salamat na lang. Okay. Nga pala Kikay, may pinapasabi nga pala sa'yo si Ma'am. Talaga? Oo. Linisin mo daw yung basement. Sabi ko nga ako na ikaw daw ang gusto. Galing mo daw kasi maglinis. Sige, pupunta na ako. Naku, si Ma'am talaga, napaka-favorite ako. Wait lang, Edward ha, mamaya na lang. Sige. Hindi niya alam, sa akin naman talaga inuutos ni Ma'am yun. Sa wakas, masasolo ko na din si Edward. Popoy at Hasmin, buti na lang naisahan ko yung babaeng yon. Pero naiinis pa rin ako dahil pati ba naman si Bebe Edward ko, may balak siyang agawin. Kitang-kita ko kasi sa mga tingin niya at kilos niya na may gusto din siya kay Edward. Hay nako, nanggigigil talaga ako. Special talent yata talaga ng babaeng yun ng mang-agaw at magpabida. Pero laban lang. Akala niya siguro papayag ako na maisahan niya ako sa lahat ng bagay. Pues, nagkakamali siya. Dahil special talent ng isang Gemaline na katulad ko, ang lumaban at hindi sumuko. Sana magustuhan ni Bebe Edward yung sandwich na ginawa ko. Nasaan na ba yun? Nakakatawa talaga ito. Teka, sige kayo na. Nakakainis talaga tong babae na to. Dikit ng dikit kay Bebe Edward ko. Malapitan nga. Grabe ka. Benta sa akin yun ha. Siyempre no, ako pa ba?
Kailan ba ako naging corny, ano? Sabagay. Ay, Gemaline, bakit? Mukhang nagkakasiyahan kayo, ah. Edward? Bakit? Para sa'yo nga pala. Kainin mo, masarap to. Tsaka gumawa na din ako ng babaunin mo para kapag nagutom ka sa biyahe, may kainin ka. Salamat ah. Masarap ba naman yan? Oo naman, no? Sige na, Edward, kainin mo na. Sige. Ikaw, ayaw mo ba? Ay naku, makita lang kitang busog na rin ako. Ha? Ang sabi ko, busog na ako. Ikaw, Kikay, gusto mo? Oo, sana eh. Kaya lang, madumi na yata yung kamay ko. Pwede bang pakisubuan na lang ako? Aba, para-paraan talaga tong babaeng to, ha? Sige. Nisubuan na kita. Ay naku, para sa'yo lang kasi yan eh. Okay lang, mabubusog naman ako dito eh. Ako na lang ang magsusubo kay Kikay. Ay naku, si Edward na lang. Oo, ako na lang. Hindi ako na. Si Edward na nga eh. Teka. Naku, sumabog na sa mukha mo, Kikay. Yung palaman ng sandwich. Naku, ano ba naman yan? Ikaw kasi Gemma eh. Sorry, Kikay ha. Punasa ko na lang. Ay, naku, ang sweet mo naman. Pakipunasan nga dito. Dito malapit sa labi ko. Sige. Ako nang bahala. Nakakainis talaga tong babaeng to. Pil pa niya. Sana pala ako na lang na napasakan ng tinapay sa muka. Edward, Kikay, nandito na pala kayo. Bakit po, ma'am? Alis po ba kayo? Oo, pupunta ako sa mall. Ay, ma'am, aalis tayo? Ay, naku, Gemaline. Hindi na muna ikaw maisasama, ha? Sino po? Si Kikay na lang muna. Ikaw na muna bahala dito sa bahay, ha? Talaga po, ma'am? Ako po yung isasama ninyo? Oo, sige na, gumaya ka na. Ay, thank you po, ma'am. Salamat po. Wala yun. Sige na, magbihis ka na, ha? Okay, ma'am. Pinapasabi ni ma'am, malapit na daw kayong umalis. Okay. Ay, teka, maganda na ba ako? Hindi, pangit ka. Ay, wow, ha? Bakit, maganda ka ba? Oo. Okay, edi push mo yan. Gutom lang yan, no? Kikay, mag-usap nga tayo. Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Pwede ba? Bawas-bawasan mo yung pagbibida-bida mo kay ma'am, lalo na kay Edward. Nakakainis ka na kasi, napakapapansin mo. At sino ka naman para sabihan ako, Aber? Saka pwede ba? Hindi ko naman kasalanan kung bakit ako ang mas napapansin nila kaysa sa'yo. Wala eh. Mas magaling daw ako kaysa sa'yo. Wow ha! Para lumakas agad yung hangin dito sa kwarto. Pero sige, kung hindi mo kayang pigilan ng sarili mo magpabida kay ma'am, please nang, wag na si Edward dahil akin na siya. Ay, iba din. Sa'yo na siya, ha? Bakit? May label ba kayo? Girlfriend ka ba niya? Huwag kang ambisyosa dyan. Saka, hindi mo ko mapipigilan lalo na kay Edward. At bakit? Dahil gusto ko siya, gusto ko si Edward at lahat gagawin ko, magustuhan lang niya ako. Kaya sorry ka na lang dahil pwedeng bukas o sa susunod na buwan, akin na siya. Hindi! Hindi mangyayari yan dahil akin lang siya! Akin siya! Ano ba? Tigilan mo na si Edward, ha? Hindi ko siya titigilan. Aray ko, ano ba yan? Hindi kita titigilan! Albuhin kita! Abalis ba? Popoy at Hasmin, napagalitan kami ni Ma'am Clarice ng araw na yon. Nag-init na rin kasi ang ulo ko kaya hindi ko napigilan ng sarili ko. Paano ba naman? Pakiramdam ko naagaw na niya lahat sa akin. Bidang-bina na siya kay Ma'am Clarice at pati na din kay Bebe Edward ko. Ayoko tuluyang mangyari yon. Ano ang dapat kong gawin para ako na ulit ang maging bida kay Ma'am Clarice? Lalo na nga kay Bebe Edward. Ayoko talagang maagaw ng tuluyan si Bebe Edward. Nai-stress na talaga ako at aaminin ko. Naiinggit din ako at nagsiselos. Pero di bale, gagawin ko ang lahat maibalik lang ang atensyon sa akin nila Edward. #Dear MOR Tinatago. Dear MOR. Popoy at Hasmin, lumipas pa ang mga buwan. Tumindi pa ang kompetisyon namin ni Kikay. Kila Ma'am at lalo na kay Bebe Edward. Siyempre, kagaya ng dati, hindi pa din ako basta-basta nagpatalo. Kaya ginalingan ko talaga ang trabaho ko at ang pagpapansin na din kay Bebe Edward ko. Naku, sumakit na tong kamay ko sa kakalaba. Makaupo na nga muna. Gemaline? Oh, Edward, anong kailangan mo? Pwede ba kitang makausap? Oo naman, no? Pwede, basta ikaw. Diyos, gusto mo? Naku, hindi na. Mabilis lang naman to eh. Kasi may lakad kami ni Ma'am. May itatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Kasi Kasi, tatanong ko lang sana kung
Diyos, may kinakausap ka o may dumidikit sa'yo na iba. Kaya ito, ginagawa ko to!